ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Ang sunod-sunod na aksidente ang kinasasangkutan ng mga pampublikong bus. Nashock na lang ako. Naglalakad pa lang kami mag-ina. Bigla na siyang umarangkada. Ang napapabalitang pagkalugi ng PhilHealth. Malaking panahon yan na pwede nating pagplanuhin kung paano maiwasan yung eventual bankruptcy. Ang lahat ng yan ngayong gabi Sa Reporter's Notebook. Malagim ang mga aksidente ang kinasangkutan ng ilang pampasaherong bus. Bukod sa pinsala sa ari-arian, marami ang nagbubuwis ng buhay. Sa mga nagdaang linggo, ilang trahedya sa kalsada na naman ang naganap. August 10, habang tumatawid sa pedestrian lane sa tapat ng Camp Crame, nasagasaan ang mag-inang si Christine at 2 taong gulang na anak na si Angel. Doon kami sa pedestrian. Matagal naman kami nangatay kung mag-ina eh. Tapos yung bus, nakastop siya. Medyo matagal na nakastop yung bus, so nag-decide ako na sasakay kami. Sinenyasan ko yung driver. Ganun ako sa kanya. Na-shock na lang ako. Naglalakad pa lang kami mag-ina. Bigla na siyang umarangkada. Agad nasawi ang batang si Angel habang naputol ang kanang braso ni Christine. Sinubukan naman nilang i-save pero hindi na na-save. Operahan daw uli para tanggalin yung dead cells. Dahil sa pinsalang likha ng aksidente, habang buhay na raw nakatatak ang masaklap na sinapit ng mag-ina. Hindi namin alam kung paano magsisimula uli. Kaya alam, pinipilit ko lang labanan, kayanin. Madalas pa rin ako umiiyak. Miss na miss ko na siya. Sabi ko sa Panginoon, sana magkaroon pa uli ako ng isang anak para kahit paano, medyo madali-dali ako makarecover. Dahil sa nangyari, sinuspindi ng 30 araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang prangkisa ng 75 bus ng GEL Transport. Ang iniimbestigahan namin primarily is yung operator. Kung naging remiss ba siya sa kanyang duty, no? Dapat yung operator must observe extraordinary diligence sa pagpili ng kanyang mga driver. Pero ang driver ng GEL Transport na nakabangga kina Christine, nakalaya matapos magpiyansa. Hindi ko masabing inamin ko kasi hindi ko naman sila napansin nung pangyaring araw na yan eh. Nabigla lang ako, sir, eh, na ano ako lang, nasa ilalim na lang sila ng gulong. Sa Communications and Command Center ng Metro Manila Development Authority Metro Base, minomonitor ang mga lumalabag sa batas trapiko. Sa tulong ng mga CCTV, nakikita ang mga nagaganap sa lansangan. Kung tutuusin, di ba, dapat dito siya pepesto. Nagbago isip niya dito lang. So, makikita natin, delikado yung ginagawang ganung movie. Although sabihin natin nakahinto na yung mga base sa unahan, hindi mo masasabi kasi minsan may mga tumatawid dyan na pedestrian. Ang ganitong pag-uugali raw ng mga driver sa mga lansangan ang nagiging sanhi ng ilang aksidente. Sa tulong din ng mga CCTV camera na nakakalat sa mga lansangan, nakikita nila mga aksidenteng nagaganap tulad ng nangyari sa bus na ito. Sa bilis ng pagpapatakbo, kahit madulas ang kalsada dahil umuulan, nawalan ng kontrol ang driver kaya bumalagbag ito sa southbound lane ng EDSA sa May Orense. Tumama ang bus sa puno at sa isa sa sasakyan na tumama naman sa isa pang sinusundang sasakyan. Sa pag-aaral ng Department of Health noong 2005, pang-5 mga aksidente sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa bawat 5 taon, mahigit 33,000 daw ang namamatay. Sa datos ng MMDA, mula Enero hanggang Mayo pa lang ng taong kasalukuyan, may 1,488 na ang naitalang kaso ng bus-related accidents.
Naipit sila at natusok ng mga bakal na agad nilang ikinamatay. Sobrang sakit. Parang hindi namin kaya na sa amin tatlo. Na-obserbahan natin medyo nagte-take effect na yung binigay nating injection sa kanya. It's a congenital abnormality. In the wild, it's not going to survive. Nandito kaya yung kayamanan na hinahanap ko. Huwag magpahuli sa adventure ng Born to be Wild, Miyerkules pagkatapos ng saksi. August 24, nagbanggaan naman ang dalawang bus sa Quezon. Ayon sa pulisya, habang binabagtas ng Barangay Liner ang daan sa Lucena patungo Maynila, biglang nag-overtake ang kasalubong na Lucena Lines. Kinain ito ang kabilang linya hanggang sa tuluyan itong sumalpok sa gilid ng kasalubong na bus. Siyam ang namatay, habang 42 naman ang sugatan. Kabilang dito ang 3 sa pamilya Bayobo na taga Tabaco City, Albay. Ang 1 taong gulang na si Rhean, ina nitong si Rizzy at ang lolang si Emily. Naipit sila at natusok ng mga bakal na agad nilang ikinamatay. Sobrang sakit. Parang hindi namin kaya na sa amin tatlo. Sa isang iglap, 3 ang nawala sa amin. Kaya napakasakit, sir. Sobrang sakit. Kwento ng kasamahan nilang nakaligtas na si Rico, paluwasan na silang 4 sa Maynila para salubungan ng asawang seaman ni Rizzy sa airport nang mangyari ang trahedya. Pilit kong yung bata, iniligtas talaga. Baka may buhay pa sa mga kasama ko. Kaso lang, wala akong nagawa. Kasi si Mama Taba, binubuhat ko, wala na rin buhay. Ang pamilya naman ni Roger, doble ang pagdadalamhati matapos mamatay na kababatang kapatid na si Rolly. Kamamatay lamang kasi ng kanilang ama at paluwas na sana sila sa Maynila para bumalik sa trabaho nang mabangga ang sinasakyang bus. Puno raw ng plano at pangarap si Rolly para sa kanyang pamilya. Pero sa isang iglap, naglaho itong parang bula. Siya magpapaaral doon sa sunod pa sa kanya na college, tapos yung elementary kapatid namin na bunso. Tapos siya ang tutulong kay Mama. Dito kasi panghanap buhay ni Mama, pagtinda-tinda lang ng mga kakanin. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Barangay Liner at Lucena Lines. There must be a fleet inspection of all buses, no? And then they will be requiring also the driver seminar. Lahat ng driver ng particular company on their account, ang module nila yung driver's training on road safety. The usual drug testing, no, for all drivers of the company. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ang Quezon, Camarines at Albay provinces ang ilan sa mga accident-prone areas dahil sa kondisyon ng mga kalsada rito. Sementado at mahaba ang mga kalsada, kaya malayang nakakapagpatakbo ng mabilis ang mga bus driver dito. Mula January hanggang July 2009, 12,034 na ang naitalang kaso ng aksidente sa kalsada ng kanilang ahensya. Mas mataas ito ng 19.7% kumpara nung nakarang taon. Human error dahil sa overspeeding ang pangunahing sanhi nito. Base sa RA 4136, ang Land Transportation and Traffic Code, 50 kilometers lang bawat oras ang dapat takbo ng mga bus sa mga open highways. 30 kilometers bawat oras sa boulevard at streets. At 20 kilometers bawat oras naman sa mga intersection at lugar na matatao. As of now kasi wala tayong yung mga tinatawag nating speed radar, no? Except yung mga SLEX and LEX authorities, sila yung mayroong mga ganon. Tayo halos walang nagagamit na ganon, so hindi natin na-check yung speed limit sa mga sasakyan. Mobile cars namin konti rin, lalo sa probinsya. Sa Region 4 namin, we only have siguro mga 6 na mobile lang. And that will cover Calabarzon.
Kulang din daw sila sa mga pulis na magbabantay sa mga highway, pero may alternatibo na raw silang solusyon para rito. Meron kaming tinatawag na motorist safety control points. No? Ito yung it will be manned by 1 policeman and 2 force multipliers. Yung force multipliers natin, yung mga volunteers ba natin, yung mga civilian. So maglalagay tayo in strategic points sa mga accident-prone areas, lalo-lalo na yung mga papuntang probinsya. Pero ayon sa UP National Center for Transportation Studies, ang unang dapat gawin ay taasan ng mga multa at parusa sa mga lumalabag sa mga batas trapiko at sa mga nakakaaksidente. Sa Revised Penal Code kasi, ang criminal negligence tulad ng nangyaring aksidente sa Gel Transport at Lucena Lines ay may parusa lamang na pinakambababa mula 4 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggo. Pero isinusulong ngayon sa Senado ang House Bill 2701 na naglalayong pataasin ang parusa ng 12 hanggang 20 taon. Pero baliwala naman daw ito kung hindi magiging seryoso ang mga otoridad sa pagpapatupad ng batas. Yung mga penalties natin medyo mababa na yan kasi siyempre alam natin, di ba, matagal na nagawa yung laws natin. So kung ang penalty mo 200, ano ba yung 200 ngayon, di ba? So kailangan i-adjust mo rin siya. Ang gaganda ng mga laws natin pero hindi natin ini-enforce, hindi natin ini-implement. So totoo nga, kahit taasan yan, kung hindi natin ma-implement, hindi natin ma-enforce, baliwala rin. Ayon naman sa panig ng Integrated Metro Bus Operators Association, mahigpit daw ang kanilang pagbabantay sa kanilang mga driver at kung tutuusin ay maliit na porsyento lang daw ng mga aksidente ang kinasasangkutan ng mga bus. O sinong operator ang may malinaw ang isip na papayag ng isang driver na incompetent pagmamanehohin niya ng isang property niya na ang halaga ay 5 to 6 million. Hindi lang ako maghahanap buhay kung alam kong incompetent yung mga taong inaasahan ko. Instead of giving me money, instead of giving me income, bibigyan nila akong problema, wag na lang. Ano man ang mga plano at patakarang ipatutupad para maisaayos sa mga lansangan at madisiplina ang mga driver, sana'y maging seryoso ang pamahalaan sa implementasyon nito nang sa gayoy matugunan ng problema dahil may mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan. Ako si Jiggy Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kamakailan sa isang hearing sa Senado, inamin ni PhilHealth Vice President for Actuary, Nerissa Santiago, ang umano'y napipintong pagkalugi ng ahensya. With the present money of PhilHealth, hanggang kailan? Hanggang sa 2016. Mula Hulyo ng taong ito, minsan kada linggo, ang ospital ang nagsisilbing tahanan ng 7 taong gulang na si Vince. Natuklasan siyang may acute lymphoblastic leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Yung emotion mo, hindi mo alam kung anong mararamdaman mo. Kahit ngayon nag-relapse siya eh. Yung emotion mo, andong pa rin eh. Inalagaan mo naman, bakit nag-relapse? Hindi mo naman pinakain ng bawal, bakit eto na naman? Lahat itatanong mo. Or pumapasok na lang sa isip ko, siguro hindi dahil ganun, dahil cancer. Kaya siya bumalik dahil cancer nga ito. 4 na beses kada buwan, kailangan sumailalim ang bata sa chemotherapy. Kapos talaga ang halos 10,000 pisong buwan ang kita ng asawa sa pagmemekaniko. Noong una, tinanong ko yung mister ko, kaya natin to. Ang sagot niya sa akin, kakayanin namin. Kakayanin natin. Bigyan natin pag-asa yung anak natin. Kakayanin natin. Gagawin natin ang lahat. Mabuti na lang daw at may PhilHealth ang ama ni Vince. Isa lang si Vince sa halos 80 milyong benepisyaryo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang ama naman niya, isa naman sa mahigit 17 milyong miyembro ng PhilHealth. Halos kahit sino pwedeng magmiyembro ng PhilHealth. Kung empleyado ka, gobyerno man o pribado, kakaltasan ka kada buwan ng mula 50 piso hanggang 300 at 55 piso, depende sa sahod.
Para naman sa mga hindi regular na manggagawa, pwede nilang sagutin ng buo ang premium para maging miyembro. Marami ang benepisyong hatid ng pagiging miyembro o benepisyaryo ng PhilHealth. Palabas na ngayong araw ng ospital si Vince, sasamahan natin silang magbayad para lang malaman kung magkano ba talaga yung discount na nakukuha mula sa PhilHealth. Magkano po yung inaasahan yung discount? Ano po, iba-iba po kasi minsan 50%, minsan 40%. Ngayong araw po. Samahan po namin kayo? Sige po. Mga 25% yung nakuhang discount ni Aling Ana. Ang dapat niyang babayaran, 3,467. Dahil sa PhilHealth, nadiskwentahan siya ng 899 pesos. Kaya sa bandang huli, ang binayaran lang niya ay humigit kumulang 2,500 pesos. Malaking bagay ang PhilHealth para sa mga umaasa rito. Kaya naman marami ang nangamba sa balitang papalugi na ito. Kamakailan sa isang hearing sa Senado, inamin ni PhilHealth Vice President for Actuary, Nerissa Santiago, ang umano'y napipintong pagkalugi ng ahensya. Hanggang 2016 na lang daw magtatagal ang pondo ng kumpanya. Isa sa mga sinisi niya ang umano'y mahigit 19 billion pesos na arrears o kontribusyong di pa na ibibigay ng gobyerno sa PhilHealth. No payment or collection of arrears will be done. At with the present money of PhilHealth, hanggang kailan? No? So, ang sinagot ng ating Vice President for Actuary is that question at yung answer na nga hanggang sa 2016. Worst scenario yon. Sa listahang ibinigay sa Senado, inisa-isa ang mga ahensya ng gobyerno may utang sa PhilHealth. Ilan lang sa mga ito ang Department of Education, Philippine National Police, Philippine Army, Department of Health. Iba pang uniformadong mga tauhan, mga state colleges and universities, mga opisinang judicial, ehekutibo at maging lehislatibo. Pero umalma ang DepEd sa inilabas na halaga ng PhilHealth. Mahigit 200 milyon lang daw ang utang nila at hindi mahigit 4 na bilyon. Ang PNP at Philippine Army naman, nakikipag-ugnayan na raw sa PhilHealth para matiyak kung magkano talaga ang kanilang utang. Nakipag-usap din ang Department of Budget and Management sa PhilHealth dahil duda ito sa mga naunang komputasyon. Giit ni Budget Secretary Rolando Andaya, walang utang na arrears ang gobyerno. Pero inamin niyang may kailangan pang bayaran ng gobyerno sa PhilHealth. Lumalabas sa 600 million ang halos ang halagang napagkakasunduan ng DBM at ng PhilHealth na maaaring maibigay sa PhilHealth ng DBM para kumbaga maresolba lahat ng mga problema na sa premium contribution sa national government. May mga pagkakataon daw kasing nagtaas ng singil ng premium o kontribusyon ang PhilHealth. Bilang employer ng mga kawani ng gobyerno, kailangang tumbasan ng pamahalaan ang itinaas ng premium ng mga kawani. Ang problema, huli raw ang abiso ng PhilHealth sa gobyerno. Pero kasi mga resolusyon, mga board resolutions na ipinasa ang PhilHealth ng mga nakaraang taon na, well, it was done unilaterally. Kumbaga sila lang ang nagpasa nito. Siyempre, hindi naman otomatiko to dahil ang aming pondo naman nanggagaling din sa budget. Pero giit ng PhilHealth, hindi ito nagkulang sa pagpapaalala. Our data will show na ang aming pag-remind sa kanila through a letter, nandyan it's on the record naman yan Nilinaw din itong bukod sa mga adjustment, bahagi ng 19 billion pesos na unang sinisingil ng PhilHealth sa gobyerno ay pang-advance na bayad na. This is for the sake of having it maisama sa GAA sa 2010, kaya ganon. Ano't anuman, mahalaga pa ring bayaran ito agad ayon kay Dean Erniel Barrios ng UP School of Statistics.
Ika nga, bawat 5 duling sa kontribusyon, mahalaga. Ang kabuang kontribusyon ng bawat miyembro kasi ang magiging pondo ng kumpanya. Bahagi ng pondo ay gagamitin para sa benepisyo ng mga miyembro. Habang ang iba ay gagawing investment portfolio. Ang malaking kita ng investment ang dahilan kung bakit nakakapagbigay ang PhilHealth ng mas malaking benepisyo kesa sa kontribusyon. Milyon-milyon pa yung mawawala in potential interest. Kasi kung i-invest mo yan sa let's say sa mga bonds or something, yung interest na kikitain nyo would be in the range of about 5 to 10%. Ipinakita sa amin ni Dean Barrios kung paano malalaman kung magkano ang nawawala sa gobyerno sa hindi nakukuhang koleksyon. Ang 600 milyong piso raw na bayarin ng gobyerno kung ilalagay sa investment na kumikita ng 5% interest na maliit na raw para sa halagang ito, dapat kumikita na ng 30 milyong piso sa isang taon. Kada araw na hindi nakukolekta ang bayarin ng gobyerno, mahigit 80,000 piso ang nawawalang kita sa PhilHealth. Ikinumpara namin ang halagang koleksyon ng PhilHealth sa halaga ng claims o benepisyong kinuha ng mga miyembro nito. Mas mataas naman ang koleksyon, kaya ibig sabihin may sobrang natitira sa PhilHealth. Pero lubhang malaki pa rin ang binabayarang benepisyo ng PhilHealth kada taon. Lumalabas na nasa 70% ng koleksyon na uubos lang sa mga benepisyo. 12% naman ng koleksyon ang inilalaan sa pagpapatakbo ng PhilHealth. Kaya naman nasa mahigit 10% na lang ang natitira para sa investment portfolio o pondong palalaguin. Ayon kay Barrios, mas mainam sana na mas malaki ang perang inilalagay sa investment portfolio kaysa sa ginagastos sa claims. Pero ayon sa PhilHealth, hindi naman daw kumita ang pangunahin nilang misyon, kundi tumulong. Kung maraming nakakagamit dun sa benepisyo, that's good for our members. And hindi naman sa gusto rin namin yon dahil hindi naman business ang ang PhilHealth Ang good news, matagal pa naman ang 2016 na unang binabala ng PhilHealth. Malaking panahon yan na pwede nating pagplanuhin kung paano maiwasan yung eventual bankruptcy. Ngayon, yun nga yung intention ng forecast. Kung kaya mong ma-forecast na ganon, then gumawa ka ng paraan para maiwasan yung eventual bankruptcy. Ganun pa man, mahalagang mabantayan daw ang pondo ng ahensya nang masigurong hindi ito mauwi sa sinasabing pagkalugi. Sa gitna ng pagbubulgar at pagtatanggi, umaasa ang milyong-milyong miyembro ng PhilHealth na patuloy silang may masasandalan sa hinaharap. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.